May isang tanong na hindi kailanman tumigil sa pag-usisa ng sangkatauhan. Isang tanong na umalingaw-ngaw sa bawat henerasyon, sa bawat hari, sa bawat alipin, sa bawat mayaman, sa bawat dukha. At maging sa bawat batang unang nakakita ng paglisan ng isang mahal sa buhay. Ano nga ba ang tunay na nangyayari kapag tumigil ang tibok ng puso? Katapusan na ba yon ng lahat o simula pa lamang ng isang walang hanggang paglalakbay? Mula pa noong sinaunang panahon, iba't ibang paniniwala ang isinilang tungkol sa kamatayan. May nagsasabing nawawala lamang ang tao o muling isinisilang. Ngunit iisa lamang ang tanong na tunay na mahalaga. Ano ang sinasabi mismo ng salita ng Diyos, hindi ng tradisyon, alamat o haka-haka? Ngayong araw, bubuksan natin ang Biblia upang tuklasin ang isa sa pinakamalalim na hiwaga ng buhay, hindi upang takutin o manghusga, kundi upang maunawaan ang katotohanang ipinahayag ng Diyos tungkol sa kaluluwa ng tao. Ayon sa Biblia, ang tao ay hindi lamang laman o dugo. Ang tao ay nilikhang may katawan at may espiritu. Kapag dumating ang kamatayan, naghihiwalay ang katawan at ang espiritu. Ngunit hindi rito nagtatapos ang pag-iral ng tao, sapagkat ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Ito ang pintuan patungo sa susunod na yugto. At dito nagsisimula ang isang tanong na dapat harapin ng bawat tao habang siya ay nabubuhay pa. Saan patutungo ang aking kaluluwa? Sa pag-aaral na ito, hindi tayo aasa sa opinyon ng tao. Sa halip, isa-isa nating bubuksan ang mga talata ng Biblia. Marahil ito ang pinakamahalagang tanong na haharapin ng bawat tao. Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na larawan. Hindi ito haka-haka o katang-isip. Sinasabi ng Hebreo 9 verse 27 na ang tao ay itinakdang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang kamatayan ay hindi ang huling kabanata. May kasunod pa. May pananagutan at paghaharap sa Diyos. Ipinaalala ng Ecclesiastes 12 verse 7 na ang katawan ay bumabalik sa alabok, samantalang ang espiritu ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang katawan na ating nakikita ay pansamantala lamang. Ito ay nilikha mula sa alabok at sa paglipas ng panahon, babalik din ito sa alabok. Ngunit ang espiritu ng tao ay hindi nawawala o nalulusaw. Ang tao ay may espiritual na bahagi na nagpapatuloy kahit matapos ang pisikal na kamatayan. Isa sa pinakamalinaw na larawan ay matatagpuan sa Lucas 16 verse 19 to 31. Ang kwento tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro. Sa salaysay na ito, kapwa namatay ang dalawang tao. Ngunit magkaiba ang kanilang naging kalagayan pagkatapos ng kamatayan. Ipinakita ni Jesus na may kamalayan pa rin ang tao matapos siyang mamatay. May alaala, pagkilala at pag-unawa sa kabilang buhay. May kagalakan para sa isa at may matinding paghihirap para sa isa pa. Ang kamatayan ay hindi pagkapawi ng kamalayan. Sa halip, ito ay pagpasok sa isang bagong yugto ng pag-iral habang hinihintay ang itinakdang paghuhukom ng Diyos. At mula rito ay sisimulan nating maunawaan ang apat na natatanging kalagayan o destinasyon ng kaluluwa na inilalarawan ng Biblia. Ngunit bago natin tuklasin ang bawat isa, tandaan na ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi upang maghasik ng takot, kundi upang ituro ang pag-asa, katotohanan at paanyaya ng Diyos sa bawat tao na lumapit kay Kristo habang may panahon pa. Kung ang kamatayan ay hindi ang katapusan, saan dadalhin ang kaluluwa ng mga taong namuhay nang may pananampalataya sa Diyos? Ito ang tanong na matagal nang hinanap ng maraming tao. Sa maraming kultura, iba't ibang kwento ang isinilang. Ngunit hindi tayo magtitiwala sa alamat. Hindi tayo aasa sa haka-haka. Muli nating bubuksan ang salita ng Diyos at hahayaan nating ang Biblia ang magbigay liwanag sa hiwagang ito. Sa kwento ni Jesus tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro, makikita natin ang isang mahalagang detalye. Ayon sa Lucas 16 verse 22, nang mamatay ang mahirap na si Lazaro, siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Maraming tagapagpaliwanag ng Biblia ang tumutukoy sa lugar na ito bilang Abraham's bosom.
Isang larawan ng kapahingahan, kaaliwan at pagtanggap para sa mga matuwid. Sa salaysay ni Jesus, ito ay kabaligtaran ng pagdurusa ng mayamang lalaki. Ipinapakita nito ang kalagayan ng kaaliwan at kapanatagan. Hindi inilalarawan ng Biblia ang lugar na ito bilang isang kaharian ng luho. Sa halip, ito ay inilalarawan bilang lugar ng kapayapaan at pag-asa. Mahalagang mapansin ang isang bagay. Sa kwento ni Jesus, hindi sinabi na si Lazaro ay nawala. Hindi sinabi na siya ay tumigil sa pag-iral. Sa halip, siya ay nasa isang kalagayan ng kapayapaan. Ito ay nagpapakita na ang kamatayan ay hindi pagkapawi ng pagkatao. At para sa mga tapat sa Kanya, may pag-asa, may kaaliwan, may katiwasayan. Ito ang nagbibigay ng lakas ng loob sa maraming mananampalataya. May isa pang mahalagang pangyayari na lalong nagbibigay liwanag sa salitang paraiso. Habang nakapako si Jesus sa krus, may isang kriminal na lumingon sa Kanya. Kinilala niya ang kanyang kasalanan at humingi siya ng awa. Bilang tugon, sinabi ni Jesus ang mga salitang mababasa sa Lucas 23 verse 43. Ipinangako ni Jesus na ang taong nagsisi ay makakasama niya sa paraiso. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng dakilang biyaya ng Diyos. Hindi naligtas ang kriminal dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Ito ang puso ng mabuting balita. Gayunman, mahalagang tandaan na ang mga Kristiyano ay may iba't ibang pagpapaliwanag kung paano eksaktong nauugnay ang Abraham's bosom at ang paraiso. Malinaw ang mensahe. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang kamatayan ay hindi nagwawakas sa kanyang pangako. Ang paraiso ay larawan ng pag-asa, larawan ng kapayapaan, at paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ngunit kung may lugar ng kaaliwan, mayroon ding lugar ng matinding pagdurusa. Sa susunod na kabanata, bubuksan nating muli ang kasulatan upang maunawaan ang ikalawang lokasyon na binanggit sa salaysay ni Jesus, ang Hades, ang lugar ng pagdurusa na inilalarawan sa Lucas 16 verse 23 to 24. Matapos ipakita ni Jesus ang lugar ng kaaliwan, inilalarawan naman niya ang isang lubhang magkaibang kalagayan. Hindi ito isang alamat. Hindi rin ito katang-isip na isinulat ng tao. Ito ay bahagi ng isang salaysay na mismong si Jesus ang nagturo, isang babala, isang paalala, na ang mga pagpili ng tao sa buhay na ito ay may kahihinatnan. Sa Lucas 16 verse 23, sinabi ni Kristo na ang mayamang lalaki, matapos siyang mamatay ay nasa Hades habang dumaranas ng pagdurusa. Mula roon ay nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa piling niya. Ang paglalarawang ito ay nagpapakita ng isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang kalagayan. Sa isang panig ay may kaaliwan, sa kabilang panig ay may pagdurusa. Hindi inilalarawan ni Jesus ang Hades bilang lugar ng pag-asa o ikalawang pagkakataon. Sa halip, inilalarawan niya ito bilang isang kalagayang may kamalayan kung saan ang mayamang lalaki ay nakaaalala, nakakakilala at nakapagsasalita. Sa Lucas 16 verse 24, nanawagan ang mayamang lalaki kay Abraham. Humingi siya ng awa. Hiniling niyang isawsaw ni Lazaro ang dulo ng kanyang daliri sa tubig upang maibsan ang kanyang paghihirap. Hindi natin kailangang dagdagan ang sinabi ng kasulatan. Sapat na ang paglalarawan ni Jesus upang maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Ang Hades ay inilalarawan bilang isang kalagayang may pagdurusa at ang pagsusumamong ito ay nagpapakita ng matinding pagkauhaw at pagnanais ng ginhawa. Habang nagpapatuloy ang salaysay, ipinapakita ni Jesus na may maling pagitan sa dalawang kalagayan. Ayon sa Lucas 16, may isang maling bangin na naghihiwalay sa kanila kaya't walang makakatawid mula sa isang panig patungo sa kabila. Ang detalyeng ito ay nagbibigay diin sa bigat ng babala ni Jesus. Hindi niya ito sinabi upang maghasik ng takot. Sinabi niya ito upang tawagin ang tao sa pagsisisi at pananampalataya habang may panahon pa. Ang mensahe ay hindi nakatuon sa pag-usisa tungkol sa kabilang buhay, kundi sa kahalagahan ng pagtugon sa Diyos ngayon.
May isa pang mahalagang aral sa salaysay. Ang mayamang lalaki ay nakiusap na bigyan ng babala ang kanyang mga kapatid na buhay pasalupa. Ngunit ipinakita ni Jesus na mayroon na silang mga kasulatan na dapat nilang pakinggan. Ipinapaalala nito na ang salita ng Diyos ang pangunahing patnubay ng tao. Hindi tayo tinatawag na mamuhay batay sa mga kwento o haka-haka. Ang Hades, ayon sa paglalarawan ni Jesus sa Lucas 16, ay isang seryosong babala tungkol sa pananagutan ng tao sa harap ng Diyos. Ngunit hindi ito ang huling hantungan na inilalarawan ng Biblia. May darating pang araw ng muling pagkabuhay at ng huling paghuhukom. Higit sa lahat, ang layunin ng mga salitang ito ay hindi upang mawalan ng pag-asa ang tao, kundi upang ituro ang pag-asa na matatagpuan kay Hesukristo. Habang may buhay, bukas pa ang paanyaya ng Diyos. Habang may panahon, maaari pang tumugon ang tao sa kanyang biyaya. At iyan ang mensaheng paulit-ulit na ipinahahayag ng Ebanghelyo. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, maraming tao ang nagtanong, ano ba talaga ang langit? Isa ba itong alamat, isang panaginip, o isang pangakong naghihintay sa mga nananalig sa Diyos? Ang Biblia ay hindi lamang nagsasabing may langit. Ipinakikita rin nito na ang langit ay ang lugar ng presensya ng Diyos at ang katuparan ng kanyang pangako sa kanyang mga tinubos. Isinulat ni Apostol Pablo sa Filipos 1 verse 23 na siya ay naghahangad na lumisan at makasama si Kristo sapagkat iyon ang lalong mabuti. Mapapansin natin ang sentro ng kanyang pag-asa, hindi lamang ang pag-alis sa paghihirap ng mundong ito, kundi ang makasama si Kristo. Ito ang puso ng pag-asang Kristiyano. Ang pinakamalaking kagalakan ng langit ay hindi ang anumang kayamanan o kagandahan. Ang pinakadakilang pagpapala ay ang presensya ng Panginoong Hesukristo. Para kay Pablo, ang kamatayan ng isang mananampalataya ay hindi pagkatalo. Ito ay paglapit sa tagapagligtas na kanyang minahal at pinaglingkuran. Ganito rin ang ipinahahayag sa 2 Korinto 5 verse 8. Sinabi ni Pablo na mas nanaisin niyang mahiwalay sa katawang ito upang makapiling ang Panginoon. Hindi niya inilalarawan ang kamatayan bilang pagkapawi ng pag-iral, hindi rin bilang pagkawala ng kamalayan. Sa halip, ang kanyang pag-asa ay ang makapiling ang Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit sa gitna ng pag-uusig, kahirapan at panganib, nanatiling matatag ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon hindi lamang sa pansamantalang buhay, kundi sa walang hanggang presensya ng Diyos. Sa pahayag 21 at 22, binigyan si Apostol Juan ng isang makapangyarihang pangitain tungkol sa bagong langit at bagong lupa. Inilalarawan niya ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa Diyos. Ang pokus ng pangitaing ito ay hindi lamang ang kagandahan ng lungsod. Ang higit na mahalaga ay ang pahayag na ang Diyos ay mananahan kasama ng kanyang bayan. Ipinapakita ng kasulatan na darating ang panahon na papahirin ng Diyos ang bawat luha. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, hindi na magkakaroon ng panaghoy o kirot, sapagkat ang dating kaayusan ay lumipas na. Ito ang dakilang pag-asa na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga tinubos. Ipinagpatuloy ni Juan ang paglalarawan sa pahayag 22. Binanggit niya ang ilog ng tubig ng buhay at ang punong kahoy ng buhay na nagbibigay buhay. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang pangako ay ito. Makikita ng mga lingkod ng Diyos ang kanyang mukha. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit sa wakas, ang kanyang bayan ay makapamumuhay sa kanyang presensya magpakailanman. Ang langit ay hindi lamang isang lugar. Ito ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito ang tahanan ng kanyang katuwiran. Ito ang lugar kung saan wala ng kapangyarihan ng kasalanan, wala ng kamatayan, wala ng pagdurusa at wala ng paghihiwalay sa Diyos. Ngunit ang Biblia ay nagpapaalala rin na ang pagpasok sa walang hanggang kahariang ito ay hindi bunga ng sariling kabutihan ng tao. Ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang langit ang dakilang pag-asa
ng bawat tunay na mananampalataya. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento ng walang hanggan, sapagkat ipinakikita rin ng kasulatan ang huling hantungan ng kasamaan at ng mga tumanggi sa Diyos. Sa susunod, bubuksan natin ang pahayag 20 verse 11 to 15 upang maunawaan ang huling paghuhukom at ang lawa ng apoy. Sa buong kasulatan, paulit-ulit na ipinahahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ngunit ipinahahayag din niya ang kanyang ganap na katarungan. Ang Diyos ay mahabagin, ngunit siya rin ay banal. At dahil siya ay banal, hindi niya hahayaang manatiling walang hanggan ang kasalanan at kasamaan. Sa huling kabanata ng kasaysayan, may darating na ganap na paghahatol. Sa Matthew 25 verse 41, binanggit ni Jesus ang isang walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ipinakikita ng talatang ito na ang huling kaparusahan ay hindi orihinal na inihanda para sa sangkatauhan. Ngunit ipinapakita rin ng kasulatan ang bigat ng pagtanggi sa Diyos at sa kanyang pagliligtas. Ang pukos ng babala ni Jesus ay hindi upang maghasik ng takot, kundi upang anyayahan ang tao na tumugon sa Diyos habang may panahon pa. Sa pahayag 20, inilalarawan ni Apostol Juan ng huling yugto ng paghuhukom. Binanggit niya ang lawa ng apoy bilang panghuling hantungan ng dyablo, ng kamatayan, ng Hades, at ng mga hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi ito inilalarawan bilang pansamantalang kalagayan, kundi bilang pangwakas na hatol. Ang layunin ng bahaging ito ng kasulatan ay hindi upang bigyang kasiyahan ang pag-uusisa ng tao tungkol sa hinaharap. Ito ay isang seryosong paalala na ang Diyos ay ganap na makatarungan. Ang kasamaan ay hindi maghahari magpakailanman pagkatapos ng huling tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Isang dakilang tanawin ang nakita ni Apostol Juan. Sa pahayag 20 verse 11, nakita niya ang isang dakilang puting luklukan at ang nakaupo rito. Binibigyang diin nito ang kanyang lubos na kapangyarihan at autoridad sa paghuhukom. Sa harap niya, walang maitatagong lihim. Sinabi ni Juan na binuksan ang mga aklat, at pagkatapos, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay inihagis sa lawa ng apoy. Paano maisusulat ang pangalan ng tao sa aklat ng buhay? Hindi ito sa pamamagitan lamang ng sariling kabutihan. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Nakita natin ang apat na kalagayan: kaaliwan, pagdurusa sa Hades, ang bagong langit at lupa, at ang lawa ng apoy. Ang mga katotohanan ito ay hindi ibinigay upang mabuhay sa takot. Ibinigay ang mga ito upang tawagin tayo sa katotohanan. Ang sentro ng mensahe ng Biblia ay hindi ang kaparusahan. Ang sentro nito ay si Hesukristo. Siya ang nag-aanyaya sa lahat ng tao na lumapit sa Kanya. Ipinahahayag din nito ang dakilang pag-asa ng kaligtasan. Habang may buhay, ang paanyaya ng Diyos ay nananatiling bukas. Magsisi, sumampalataya kay Hesukristo. Ang layunin ng kasulatan ay ihanda ang puso ng tao upang makilala ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, nasilayan natin ang ilan sa pinakamalalim na katotohanang ipinahayag ng banal na kasulatan tungkol sa buhay, kamatayan, at walang hanggan. Nakita natin ang larawan ng Abraham's bosom, ang lugar ng kaaliwan na binanggit ni Jesus sa kanyang salaysay. Nakita rin natin ang Hades, ang lugar ng pagdurusa na nagsisilbing babala sa lahat ng tumatanggi sa Diyos. Tinunghayan natin ang dakilang pag-asa ng mga mananampalataya, ang makasama ang Panginoon at ang pangitain ng bagong langit at bagong lupa, kung saan mananahan ng Diyos kasama ng kanyang bayan. At sa huli, nakita natin ang seryosong babala ng lawa, ng apoy, at ang dakilang puting luklukan ng paghuhukom, kung saan ang Diyos ay maghahatol ng ganap na may katarungan. Ngunit higit sa lahat, ang mensahe ng Biblia ay hindi umiikot sa takot. Ang puso ng kasulatan ay ang pag-ibig ng Diyos.
Mula Genesis hanggang pahayag, iisa ang mensahe. Tinatawag ng Diyos ang tao na bumalik sa Kanya. Hindi niya ikinalulugod ang kapahamakan ng makasalanan. Sa halip, inaanyayahan niya ang bawat isa na magsisi, sumampalataya at tumanggap ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Tulad ng sinasabi sa Juan 3 verse 16, mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ipinapaalala rin ng Roma 10 verse 9 to 10 na kung ipahahayag natin na si Jesus ang Panginoon at sasampalataya tayo na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, tayo ay maliligtas. Ito ang tunay na pag-asa ng bawat tao, hindi ang sariling kabutihan, hindi ang sariling lakas, kundi ang biyaya ng Diyos na nahayag kay Kristo. Kaya habang may buhay, habang may pagkakataon, pakinggan natin ang kanyang tinig, sapagkat ang bawat araw na ipinagkakaloob sa atin ay paanyaya ng Diyos upang lumapit sa Kanya. At gaya ng paanyaya sa pahayag 22 verse 17, ang may uhaw ay lumapit, at ang nagnanais ay tumanggap ng tubig ng buhay ng walang bayad. Kaibigan, maraming salamat sa iyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa salita ng Diyos. Dalangin namin na ang dokumentaryong ito ay hindi lamang nakapagbigay ng kaalaman, kundi nakapagpalalim din ng iyong pananampalataya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang aming channel upang hindi mo makaligtaan ang iba pa naming Storybook Bible documentaries. Ibahagi rin ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan upang mas marami pa ang makarinig ng mensahe ng pag-asa. Hanggang sa muli, naway pagpalain ka ng Panginoon at naway ang kanyang salita ang patuloy na maging ilawan sa iyong mga paa. Maraming salamat sa inyong panunood. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating paglalakbay sa mga kwento ng banal na kasulatan.